Hanggang sa Oktubre taong kasalukuyan, ang proyekto ng sistema ng subway ng Cebu ay nasa yugto ng pag-aaral at pagpaplano, na wala pang natapos na timeline ng konstruksyon. Ang Kagawaran ng Transportasyon, DOTR, ay nagsasagawa ng isang pag-aaral sa ridership upang masuri ang pagiging posible ng proyekto at matukoy kung gaano karaming mga pasahero ang maaaring mapaunlakan. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at e-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang isang feasibility study para sa 65 kilometrong proyekto ay nagsimula noong unang bahagi ng 2025 na makakatulong na matukoy ang kakayahang umangkop nito. Ang subway ay naisip na i-konekta ang Danau City sa Hilaga sa Carcar City sa timog. Ito ay sumasaklaw sa halos 60 hanggang 65 kilometro. Ipinaliwanag ng mga opisyal ng DOTR na ang mga makitid na kalsada ng Cebu, na ang paggawa ng isang mataas na railway ay unfeasible. Ito ang dahilan kung bakit isinasaalang-alang ang isang subway. Ang DOTR ay kumonsulta sa pamahalaang panlalawigan ng Cebu upang matiyak na natutugunan ng proyekto ang mga pangangailangan ng lokal na pamayanan. Ang proyekto ng subway ay bahagi ng plano ng Master ng Metro Cebu Urban Transport Master. Ang isang paunang disenyo para sa subway ay nilikha noong 2019 ng Japan International Cooperation Agency JICA. Ang proyekto ng subway ay isang pangmatagalang plano na hindi pa nakakapag-secure ng pondo o nagsimulang konstruksyon. Ang mga pangunahing proyekto sa infrastruktura upang mapalakas ang koneksyon ng Cebu, isa na dito ang 4th Cebu-Mactan Bridge, isang 3.34 kilometro na tulay na may elevated viaduct na 2.17 kilometro, nagkakahalaga ng halos 76.41 billion pesos, at pinondohan sa pamamagitan ng Official Development Assistance Japan. Kasama sa proyekto ang pagtatayo ng Mandaue Coastal Road na may kabuuang haba na 5.43 kilometro kabilang ang isang nakataas na viaduct na 4.95 kilometro. Sa pamamagitan ng 2020, nilagdaan ni JICA ang isang kasunduan sa gobyerno ng Pilipinas para sa Official Development Assistance ng Japanese na nagkakahalaga ng 119.225 billion yen, upang panduhan ang 4th Bridge and its complementary coastal road construction. Ang pag-alay ng kalsada sa baybayin ay tatawid ng 6 na barangay sa Mandaue City Centro, Looc, Opao, Umapad, Paknaan at 2 barangay sa lungsod ng Lapu-Lapu Pusok at Ibo, kasama rin dito ang mga pakikipag-ugnay at mga interseksyon na idinisenyo upang ma-optimize ang daloy ng trapiko. Ayon sa Department of Public Works and Highways DPWH, Atlas 2023, ang unang 2 tulay na magkokonekta sa Lapu-Lapu at Mandaue ang Surging Osmeña Bridge at ang Marcelo Fernan Bridge ay nasuri na nasa hindi magandang kondisyon. Sa mga natuklasan na ito, ang pagtatayo ng isang 4th bridge ay itinuturing na mahalaga. Ang bagong Cebu International Container Port, NCICP, na nagkakahalaga ng 16.93 billion pesos, ay itatayo sa isang muling na-reclaim na 25 ektaryang isla sa Barangay Tayud, ang konsolasyon na naglalayong ma-decongest ang International Port ng Cebu sa Cebu City, mga 13 kilometro ang layo mula sa konsolasyon. Bilang pag-asa ng trapiko mula sa NCICP, isang 4 hanggang 6 na linya ng bypass na kalsada ay itatayo upang i-konekta ang Mandaue Coastal Road, isang bahagi ng 4th Cebu-Mactan Bridge sa Container Port at kalaunan sa isang pribadong pier sa Lilo Town, Cebu. Ang konstruksyon para sa bagong proyekto ng Cebu International Container Port, NCICP,
ay opisyal na nagsimula pagkatapos ng isang groundbreaking seremonya noong February 5, 2025. Ang NCICP ay mapapahusay ang mga kakayahan sa paghawak ng kargamento ng Cebu, mapawi ang kasikipan sa umiiral na Cebu Seaport, at palakasin ang papel ni Cebu bilang isang pangunahing regional na logistic na hub. Samantala, ang Metro Cebu Expressway ay tinanggal mula sa IFP after the province asked to be the one to complete it. Ang 33.58 kilometro, 6 na linya ng proyekto sa kalsada, na nagkakahalaga ng 94.07 bilyon pesos, ay idinisenyo upang tumakbo mula sa Naga City sa timog hanggang sa lungsod ng Cebu, na lumampas sa congested urban center. Gayunpaman, ang proyekto ay nasuspinde ng Environmental Management Bureau of the ENR7, EMBD-ENR7, kasunod ng isang pagguho ng lupa na nasira. Ang Section 3A na sumasakop sa buong lugar ng Naga City at naghihintay ng pag-aayos mula sa kagawaran ng Public Works and Highways. Upang makamit ang layunin, nag-apela si Barry Quatro para sa suporta mula sa lahat ng mga sektor dahil hindi ito magagawa ng gobyerno. Ang hinaharap na inisip smart, sustainable, at inclusive ay nangangailangan ng pakikipagtulungan sa gobyerno, pribadong sektor, lipunan ng sibil at ang ating mga pamayanan. Ang pangunahing pakinabang ng Metro Cebu Expressway ay upang mabawasan ang kasikipan ng trapiko sa pamamagitan ng pagbibigay ng isang alternatibong ruta sa mga pangunahing daanan, ang makabuluhang pagputol ng oras ng paglalakbay sa pagitan ng Timog at Hilagang Cebu. Lilikha ito ng isang bagong North-South Artery, na mag-uugnay sa mga lungsod at munisipyo sa Katimugang Cebu kasama ang mga nasa Hilaga, magbibigay ng isang mahalagang alternatibo sa umiiral na mga ruta ng baybayin.